Makinig po tayo kay Police Major General Laberin. Ano? NCRPO Chief patungkol po dito sa nangyayaring rally ng Iglesia ni Cristo na tinayo founder Yumao Felix Manaloy Sagot, isang grupo ng reliyon na Antikristo at kampon ni Satanas. Bakit po natin sinasabing Antikristo? Kasi hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, kundi ang paniwala nila si Jesus ay tao na gaya nila, gaya natin yung mga taong nabubuhay sa lupa. Po, bagamat may nakasulat po talaga sa Biblia na tinatawag na tao si Jesus, wala namang problema ron. Pero pag sinabing Diyos si Jesus, ayun, hindi na nila tinatanggap. Ibig sabihin, nagbabasa na sila ng Biblia, selective sila ng verse na gusto nilang basahin. Kaya anti-Christ sila. Nagbabasa rin sila ng Biblia, meron silang media. Siyempre, pag antikristo ka, labang ka kay Kristo, hindi ka sa Diyos. Satanas ka. Pakinggan natin yung paliwanag ni Major General Laberin ng NCRPO tungkol sa nangyayaring traffic. At kaugnay pa rin po na nangyayari pagtitipon ngayong umaga sa EDSA People Power Monument at sa Liwasan Bonifacio sa Maynila, makakapanayam natin NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. General, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Sir, please tell us about this protest action. Kilos protesta nga ba ito? At ano raw po ang kanilang ipinapanawagan at sino ang organizers? Itong pagtitipon na to, hindi po malinaw kung ano po yung kanilang panawas. But one thing for sure, grupo po ng Iglesia ni Cristo po ito at as we go on, malalaman natin po kung ano po yung mga panawagan po nila. Opo. May kausap na po ba kayo sa kanila tungkol dito sa kanilang isinasagawang aksyon? Bakit hindi raw po sila nagkaroon ng prior coordination sa pulisya, sa MMDA? So, is it safe to say wala ho itong permit, General? General Aberin, sir? Balikan po natin. General Aberin, sir? Opo, malinaw po. Naririnig ko po. Ayan. Sir, balikan ko lamang po, wala hong prior coordination nito. Tama ho ba? Walang permit? Wala pong prior coordination and we believe sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga leader ay wala po silang may pakitang permit po. Sa ngayon po, may kausap na po ba tayo mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung sila po ang sinasabi ninyong organizer nitong pagkilos na ito? Kanina may kausap po tayo na pinaka-pinuno po nila at grupo nga po ng Iglesia ni Cristo po ito. Malinaw po na INC po ito. So ano hong mangyayari? Gaano katagal daw po sila mananatili dyan at ano po ang gagawin ng pulisya? Batay po sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Wala pong definite na oras kung hanggang kailan po sila dito. And kanina po ay talagang naparahan po yung EDSA kaya pinuntahan po natin sila na pakiusapan na wag na parahan. So ngayon po may dalawang linya po na nadaanan, magkabilaan po dito po sa EDSA. And on the part of the PNP, habang andito sila, andito po rin kami. Para bantayan ang seguridad ng bawat isa. Sa ngayon po, as of magsa 7:40 na po ng umaga, ano po ang crowd estimate ninyo sa EDSA People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio rin po? Sa Liwasang Bonifacio po ay more or less 1,000 na po doon at still growing. Dito rin po sa EDSA People Power Monument. Magkabilaan po kasi ito sa People Power Monument at doon po sa kapila sa Connecticut. At ang estimate natin ay 8,000 plus and growing po yung crowd.
may ano na ho ba tayo? May contingency na tayo kung sakaling yan po yung lumobo pa? Ang NCRPO ay of course nag-generate po ng karagdagang puwersa para ipadala po rito. And at the same time, yung national headquarters ay of course nag-ready na rin po sila ng augmentation coming from Region 3 and Foray po. Opo, Para ano lang naman, to make sure na smooth flowing po yung traffic po dito. ano naman po ang guidance, ang directive mula sa headquarters, sir? Ang guidance po is of course we will observe maximum tolerance and at the same time respeto po sa human rights ng bawat kasapi po dito sa pagtitipon mo nito. On the part of the PNP, of course ay yun po yun. Pero sa mga INC po ay nananawagan po tayo na panatilihin po ang disiplina sa kanilang hanay at sumunod po sa alituntunin at batas. Ang sa ganun makaiwas po tayo sa potential na problema. So sa ngayon po, it is a peaceful protest action. Pero apektado lamang po yung dali ng trapiko sa may EDSA White Plains at gayon din sa Maynila. Tama po, it is a peaceful gathering and at the same time, malakas po ang buhos ng ulan at pasa po kami rito. Patuloy po kami makikibalita sa inyo, sir, sa magiging development sa pagtitipong yan. Maraming salamat pansamantala. NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberid. Wala silang proper coordination sa MMDA tsaka sa police. Kahit siguro sa City Hall ng Quezon City. Kung makikita nyo po yung mga picture, talagang nagbuhol-buhol na po yung traffic. And dahil sa kanila. Talagang walang disiplina ang mga taong ito. Mga perwisyo, naturingang mga makadiyos, reliyoso, pero anong klaseng tao sila? Walang respeto, walang galang sa batas. Sipin nyo, magrarally kayo, wala kayong permit, wala kayong proper coordination sa police, sa PNP, sa MMD, o kaya naman sa City Hall ng Quezon City. Basta lang kayo maglulunsad ng ura-urada ng rally. Actually, may talagang pinupuntong mga ito Dahil yung kanilang minamanok na si BP Sara, nung minsan na sa news, nandun siya. Nandun sa templo ng iglesia. Ang kausap niya si yung namumuno ngayon, si EBM. Yan. Dahil napipinto na ang simula ng impeachment. Abutin yata ng hanggang 3 buwan daw po yan ayon sa panonood natin mga news, especially kay Congresswoman Jerbil Castro ng Batangas 2nd District, siya po ang justice ng Kongreso. Kaya sila nag-iingay na yan. Eto na nga. Nagpaparandam sila. Pinapakita nila marami sila. Bakit? Mas magaling pa kayo sa Diyos? Antikristo nga kayo bakit ko sinabing antikristo kayo? Simple lang. Inakalaban nyo mismo ang Panginoong Yesukristo kung Biblia lang ang pagbabatayan. Kung Biblia magiging batayan. Sa Biblia, 2 mababasa kay Kristo. Sinabi ni Jesus, ako'y tao, 8 ng 1. Tama naman yun Pero, pag sinabing Diyos si Jesus, ayaw ninyong maniwala. Yan. Ang doktrina at sermon ng INC ay galing mismo kay Yumaong Felix Manalo Isagon. Yan ay nasa kanilang doktrina. Isipin nyo, si Yumaong Felix Manalo, anghel, ang taguri nila sa kanya. Pagdating kay Jesus, tao, kung Bibliang pagbabatayan, mataas ng kaunti ang anghel.
kesa sa tao. Lalabas, mataas pa si Felix Manalong patay sa ating Panginoong Yesukristo. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Wala silang respeto sa batas. Roma 13:1. Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Pasakop. Nagpasakop ba sila? Wala nga silang permit eh. Wala nga silang coordination sa pulis at saka PNP ng MMDA. Oh. Isipin nyo, anong nakalagay? Pasakop ang bawat tao sa pamahalaan. Eh di lumalaban sila. Lumalaban sila sa gobyerno. Kasi nga namumuro na yung kanilang kandidato na si VP Sara. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo, nang siya'y nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, ang ganito ang kanyang warning. Mateo 24:4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. 5. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. Ibig sabihin, gagamitin ang pangalan niya ng ating Panginoong Yesukristo at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Oh. Gagamit sa aking pangalan, sabi niya. Mag-ingat kayo, sabi ni Jesus. Isipin nyo, Iglesia ni Cristo. Yung pangalan nandun na, Iglesia ni Cristo. Isipin nyo. Pero, anong pananampalataya nila kay Kristo? Tao, nagaya nila, nagaya natin. Si Jesus po ay anak ng Diyos na buhay. Oh. Naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos. Binabasa nila yan sa Biblia eh. Pero ang sabi nila, si Jesus daw tao, ayon sa kanilang doktrina. Eh di lalabas, tao, ang Diyos na nasa langit, na kanyang ama. Oh. Paano yun? Magulo. Kaya nga antikristo sila eh. Kunwari, basa-basa sila ng Biblia sa harap ng kamera. Pero walang laman. Ayan. Nakapagtataka eh. Sila daw mga totoong Kristiyano. Hoy! Ang totoong Kristiyano may paggalang sa gobyerno. May paggalang sa gobyerno. Si Senador Rodante Marcoleta, member ng Iglesia ni Cristo, namumuro siyang magkakaroon ng warrant of arrest. Kasi sabi ni Ombudsman Crispin, kinasuhan na siya. Okay? Ng plunder. Plunder, walang piyansa. Yan. Bakit kinasuhan si Senador Rodante Marcoleta? Sa kanya mismo, lumabas sa kanya mga bibig at napanood dyan mismo sa Net 25. Mismo bibig niya. Yung lahat na lumabas sa bibig niya at yung mga sinabi niya sa COMELEC, yan ang ginamit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na makasuhan siya tungkol sa 75 million ng 3 tao. Si Mike
De Jesus at Biray. Tatlong personality na naggabot ng pera sa kanya. Noong siya ay sagip party list ng ISC. Ayon sa maraming napapanood na balita, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka pwedeng tumanggap o anuman. Maliwanag siya nga nagsabi dahil hindi niya dineklara itong mga individual na tatlong ito kasi sabi na huwag mo na kaming ilagay para hindi na kami makilala kasi baka pati kami paginitan ng gobyerno. Ayon kay Marcoleta sa Net25. So, siyempre, sinabi niya yun, may pangalan doon sa COMELEC. Kaya, yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Isipin nyo, yung kanyang sose, halimbawa, sose niya, ang ginastos niya, 100 piso. Kunwari lang ang ginastos niya is 100 piso sa kanyang pagtakbo. Ngayon, ang salin niya, yung pera niya is 50 pesos. Oh. Hindi tama. Yung sose, yung ginastos niya sa kanyang kampanya, 100, yung kanyang salin is 50 pesos. Yun ang nasilip ng ombudsman. Kaya, isa ito sa mga, kunwari, nakikita ko sa mga t-shirt ng mga INC yun, sa rally nila. Transparent daw. O, gano'n naman pala di transparent naman ang gobyernong Marcos. Kung walang nagiging ebidensya, meron bang kakasuhan? Wala. Walang ebidensya. Pero kung may ebidensya, may kakasuhan. Isipin niyo po yan. Isipin niyo yan. Ngayon, masakit ito Nagkabul-bulan traffic sa EDSA dahil sa kagagawa nila na walang permit, walang coordination sa pulis at MMDA. Kaya nga sabi sa Roma, bawat tao pasakop sa pamahalaan na umiiral. May mga abogado naman yan. Si Marcoleta, abogado naman. At alam naman nila, kapag wala kang permit, illegal ka. Hindi ka legal. Nabalita nga, meron ng naaresto. Merong inarang na truck, bus. At inaresto. 2 o 3 personalidad yata. Alam nyo po, hindi masamang maging reliyoso. Pero dapat masunurin kayo sa batas. Masunurin kayo sa gobyerno. Sino bang nag-gobyerno ngayon? Di ba si Pangulong Bongbong? Oo. Nang tumakbo si Bongbong, ang busy niya si Sara, ang pangalan ng kanilang unit team at sila ay dinala ng ISC. So, sa madalit salita, pro-election, nanalo sila. Pero nakapagtataka naman, hindi pa nag-iinit yung Pangulong Bongbong sa Malacanang. Aba, binira ng binira ng matandang Duterte bago siya makuha ng ICC. May isog dito, may isog doon, may isog, walang nangyari. Nilalakaw. Pilit nilang hinahagaw ang Malacanang, ang seat of power. Yung pala, sumabog ngayon ang
mga anomalya ni dating Rodrigo Roa Duterte sa panahon ni PBBM. Sumabog ang lahat ng kalokohan niya. Yan. Kaya itong nangyayari ngayon, sa rally-rally, hindi may tatago yung kaibigan. Marami ng Iglesia ni Cristo namulat sa katotohanan na hindi na sinasabi nilang black voting. Hindi na lahat. Ang pagboto po ay kalayahan ng tao individual. Kalayahan dyan. Huwag kayong magpahuto. Yung ginagamit nilang Bible verse para magkaisa. Hindi naman eleksyon yun eh. Walang tungkol sa eleksyon doon. Yung ginagamit nilang talata. Hindi. Walang Bible verse. Ang nakalagay sa Bible verse, sumunod sa gobyerno na itinatag ng Diyos. At ang umiiral na gobyerno ay walang iba kundi ang gobyernong Pangulong Bongbong Marcos. Sige po, hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Wala tayong political color, kaibigan. Nagbabasa tayo ng Biblia at nanonood tayo, nakikinig tayo sa mga personalidad. At narinig nyo, walang iba kundi si SCRPO. Ano po? Sige, hanggang dito na lamang po. God bless us all po. Ingat kayo. Mag-ingat kayo sa pagboto ninyo sa 2028. Gamitin nyo po ang isip. Pag meron ng bad record, ibasura nyo yan. Kasi pag meron bad record dyan at binoto mo yan, ibig sabihin mananatili ang corruption sa gobyerno. Hallelujah!